Maligayang pagbabalik sa ating channel. Bago tayo magsimula, paki-comment naman kung taga saan kayo nanonood. Gustong-gusto naming malaman yan. Sana magustuhan ninyo ang pakikinig sa kwentong ito. Ang matapang na amoy ng antiseptic ay tila humalo na sa bawat pores ng balat ni Zainab. Sa loob ng 2 linggo, ginugol niya ang kanyang mga araw sa pasilyo ng elite private hospital na ito sa BGC. Nakaupo siya sa malamig na bangko ng waiting area habang ang kanyang asawang si Daryl ay paruot parito sa harap niya. Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha. Sa loob ng VIP suite, si Madam Annabel, ang biyena ni Zainab, ay nakikipagbuno sa end-stage renal failure. Zainab, basag ni Daryl sa katahimikan. Lumuhod siya sa harap ng upuan ni Zainab. Mahigpit na hinawakan ang malamig na mga kamay ng asawa. Namumula ang mga mata ni Daryl, puno ng nakakakumbinsing pagsusumamo. Sabi ng mga doktor, wala nang gaanong oras si Mama. Hindi na gumagana ang dialysis. Humihina na ang puso niya. Lumunok si Zainab. Tuyo ang lalamunan. Alam ko, Daryl. Nadudurog ang puso ko na makita siyang ganoon. Hindi na tayo makakapaghintay sa National Transplant List, Zainab. Aabutin niyo ng taon. Pagpupumilit ni Daryl, humigpit ang hawak niya. Pero ikaw, match kayo. Ang initial test noong nakaraang linggo. Nagpapakitang compatible ang blood type at tissue niyo. Himala ito, babe. Iniwas ni Zainab ang kanyang mukha. 3 beses nang nabanggit ang paksang ito sa nakalipas na 2 araw at sa bawat pagkakataon, mas nagiging totoo ang takot. Hindi biro ang mawalan ng organ. Daryl, natatakot ako. Bulong ni Zainab ng tapat. Malaking operasyon yan. Paano kung may komplikasyon? Paano kung hindi na ako mabuntis balang araw? Nagpakawala si Daryl ng malalim at medyo inis na buntong hininga bago muling pinalambot ang ekspresyon. Hinawakan niya ang mukha ni Zainab. Babe, makinig ka sa akin. Napaka-advance na ng teknolohiya sa medisina ngayon. Magiging okay ka at tungkol sa pagbubuntis, marami pa tayong oras. Ang pinakamahalaga ngayon ay si Mama. Tinitigan ni Daryl ng diretso sa mata si Zainab, inilalatag ang kanyang huling alas. Zainab, lumaki ka sa ampunan. Palagi mong sinasabi na gusto mong maramdaman ang init ng isang malaking pamilya, di ba? Maaaring naging medyo mahigpit si Mama sa'yo noon, pero dahil lang yon sa gusto niyang maging matatag ka bilang manugang. Ito na ang pagkakataon mo, Zainab. Patunayan mong hindi ka iba sa amin. Patunayan mong isa ka sa amin. Parte ng pamilyang Soriano. Tumama ang mga salitang iyon sa kahinaan ni Zainab. Pamilya. Mula nang mamatay ang kanyang mga magulang sa aksidente, noong siya'y 10 taong gulang pa lamang, namuhay si Zainab sa mahabang katahimikan at kalungkutan. Ang pagpapakasal kay Daryl 2 taon na ang nakararaan, ang pag-asa niya na magkaroon ng matatawag na tahanan. Gayunpaman, hindi siya kailanman tunay na tinanggap ni Madam Annabel dahil sa kanyang simpleng pinagmulan na malayong malayo sa pamilya ni Daryl na mga respetadong magnate sa negosyo ng tela sa Bulacan. Kung gagawin ko ba ito? Nanginig ang boses ni Zainab. Tatanggapin na ba talaga ako ng mama mo? Oo naman. Lumiwanag ang mukha ni Daryl na tila nabunutan ng 1,000 tinik. Paulit-ulit niyang hinalikan ang likod ng palad ni Zainab. Ikaw ang magiging tagapagligtas ng pamilyang ito. Mamahalin ka ni Mama na parang tunay niyang anak. Pangako, Zainab, aalagaan kita habang buhay. Magiging napakasaya natin pagkatapos nito. Napakatamis pakinggan ng pangako, nakalalasing. Si Zainab, na uhaw sa pagmamahal, ay dahan-dahang tumango. Sige Daryl, ibibigay ko ang kidney ko sa mama mo. Isang ngiting tagumpay ang sumilay sa mukha ni Daryl, bagaman saglit lang bago niya niyakap ng mahigpit si Zainab. Salamat babe. Hindi mo ito pagsisisihan. Gumanti ng yakap si Zainab. Walang kamalay-malay na sa likod niya. Ang tingin ni Daryl ay hindi tingin ng pagmamahal, kundi tingin ng isang taong kakatapos lang magsara ng isang mahirap na business deal. Kumilos ng mabilis ang proseso, na tila ba inihanda na ni Daryl at ng ospital ang lahat, naghihintay lang sa oo ni Zainab. Gabi bago ang operasyon, nakaupo si Zainab sa isang VIP administration office. Sa harap niya ay isang tumpok ng medical consent forms.
Katabi niya si Daryl habang naghihintay ang isang notaryo at isang junior surgeon. Standard procedure lang ito, Mrs. Soriano, sabi ng batang doktor. Isang pahayag na ang donasyong ito ay voluntaryo, walang pilitan, at walang kapalit na materyal. Binasa ni Zainab ang mga dokumento. Nahagip ng mata niya ang mga clause tungkol sa panganib ng kamatayan at pangmatagalang komplikasyon. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang ballpen. Pirma ka dito, babe. Turo ni Daryl sa linya sa ibaba. At dito, isa pa. Ito ay emergency rights waiver form. Ano to? Tanong ni Zainab. Turo sa huling pahina kung saan napakaliit ng mga letra. Formalidad lang yan kung sakaling may force majeure o hindi inaasahang pangyayari sa operating room. Mabilis na paliwanag ni Daryl. Halimbawa, kung may technical na issue, may buong autoridad ang mga doktor na gawin ang pinakamagandang desisyon para sa kaligtasan ng organ. Huwag ka nang mag-alala. Si Zainab, napagod na sa pisikal at mental dahil sa sunod-sunod na tests, ay hindi na nakipagtalo. Gusto na lang niyang matapos ito. Gusto niyang makita ang proud na ngiti ni Madam Annabel. Gusto niyang maramdaman na kabilang siya. Huminga ng malalim si Zainab at pumirma. Ang itim na tinta ay natuyo. Tinatakan ang kanyang kapalaran. Kinabukasan, nakahiga si Zainab sa isang stretcher. Suot ang kupas na berdeng surgical gown. Itinutulak siya sa mahabang pasilyo patungo sa Central Surgical Unit. Ang mga ilaw sa kisame ay nakakahilo. Sa harap ng pinto ng operating room, hinawakan ni Daryl ang kamay niya sa huling pagkakataon. Mahal kita, bulong ni Daryl. Hihintayin ka namin sa recovery room. Pagkatapos nito, itutuloy natin ang bakasyon sa Japan. Tayong dalawa lang. Pangako? Mahinang tanong ni Zainab. Nagsisimula ng tumalab ang pampatulog. Pangako, sagot ni Daryl. Hinalikan siya nito sa noo. Mainit ang halik. Ang tanging init na naramdaman ni Zainab sa ginaw ng pasilyo. Bumukas ang automatic doors. Ipinasok si Zainab. Mas malamig ang hangin dito. Ang ritmikong tunog ng heart monitor ang tanging musika. Nilagyan ng anesthesiologist ng oxygen mask ang mukha niya. Magbilang mula 10, Mrs. Soriano. Malayo ang tunog ng boses ng doktor. 10, 9, 8. Sa huling sandali ng kanyang kamalayan, nagdasal si Zainab. Lord, kayo na po ang bahala sa akin. Sana ang sakripisyong ito ang magbuklod sa pamilya ko. Pagkatapos, nilamon siya ng kadiliman. Ang sakit ay hindi tulad ng inakala ni Zainab. Hindi lang ito kirot. Para itong apoy na sumusunog sa kanyang tagiliran. Bawat paghinga ay parang saksak ng kutsilyo. Kurap-kurap si Zainab. Sinusubukang mag-adjust sa liwanag ng kwarto. Inaasahan niyang makikita ang nag-aalalang mukha ni Daryl o marahil isang malaking bouquet ng bulaklak pero iba ang bumungad sa kanya. Nasa isang standard ward siya na may 3 pasyente. Ang mga pader ay kulay cream na luma na. May mantsa ng tubig sa kisame. Sa tabi niya ay 2 ibang pasyente na pinaghihiwalay ng maruming kurtina. Ang tunog ng ubo mula sa kabilang kama ay nakakadurog ng puso. Bakit ako nandito? Naguguluhang isip ni Zainab. Sabi ni Daryl, sa VIP suite ako katabi ng mama niya. Sinubukan ni Zainab na abutin ang nurse call button pero masyadong mahina ang kamay niya. Kinapa niya ang kanyang tagiliran, nabalot ng makapal na benda. Wala na ang kidney niya. Nagawa na niya ang parte niya. Bumukas ang pinto. Hindi nurse, kundi isang grupo ng mga tao na nagpabilis ng tibok ng puso ni Zainab at biglang nagpahinto nito. Unang pumasok si Daryl. Nakasuot siya ng mamahaling suit. Ang buhok ay nakapumada. Sa likod niya, tulak-tulak ng nurse ang isang wheelchair. Nakaupo doon si Madam Annabel. Maputla pa rin ang matanda, pero ang mga mata nito ay nagniningning sa isang matalim at nakakatakot na enerhiya. At sa tabi ni Daryl, nakatayo ang isa pang babae matangkad, maganda, suot ang isang matingkad na maroon dress. Ang kamay nito ay nakapulupot ng mahigpit sa braso ni Daryl. Daryl. Paos ang boses ni Zainab. Masakit ang lalamunan. Ma, bakit ako nasa public ward? Successful ba ang operasyon? Hindi sumagot si Daryl.
Lumapit siya sa kama ni Zainab at ibinato ang isang makapal na brown envelope sa dibdib nito, mismo sa ibabaw ng sariwang sugat. Ang operasyon? Oh, nagawa mo na ang parte mo, patag na sagot ni Daryl. Wala na ang tawag na babe, wala na ang lambing. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Tinitigan ni Zainab ang envelope gamit ang nanginginig na kamay. Ano to? Papeles ng annulment, kaswal na sabi ni Daryl. Napirmahan ko na. Pipirma ka na lang, at ang abogado ko na ang bahala sa iba. Gumuho ang mundo ni Zainab. Ang tunog ng monitor sa tabi niya ay parang sirena ng alarma. Annulment? Pero bakit? Kakabigay ko lang ng kidney ko sa mama mo. Sabi mo pamilya tayo. Nangako ka. Humalakhak si Madam Annabel. Ang boses ay garalgal pero puno ng lason. Huwag kang ilusyonada. Zainab, hindi ka kailanman naging kapantay namin. Isa ka lang ampon na nagkataong may kaparehong blood type ko. Yun lang ang silbi mo. Ngumiti ang matanda, ang pinakamapanakot ng ngiti na nakita ni Zainab. Salamat sa kidney, pero ngayong wala na yan sa katawan mo. Wala ka ng silbi, ang gamit na bagay. Hindi na binabalik sa display shelf. Umago ang luha sa mukha ni Zainab. Binabasa ang matigas na unan. Ang sakit mula sa hiwa niya ay walang-wala kumpara sa sakit na gumuguhit sa dibdib niya. Tumingin siya kay Daryl. Naghahanap ng bakas ng lalaking nag-alok ng kasal sa kanya. Daryl, sabihin mong biro lang to. Humagulgol si Zainab. Mahal mo ako, di ba? Ang babaeng nakapulang dress sa tabi ni Daryl ay nagpakawala ng maliit na tawa. Itinaas nito ang kaliwang kamay. Ipinapakita ang malaking kumikinang na diamond ring sa daliri. Hello, Zainab! Naalala mo pa ba ako? Tanong ng babae. Pinaning kita ni Zainab ang mga mata sa likod ng luha. Heaven? Si Heaven ay ex-girlfriend ni Daryl noong college. Naghiwalay sila dahil nag-artista si Heaven sa ibang bansa. Hindi ka minahal ni Daryl Day, sabi ni Heaven. Hinahaplos ang balikat ni Daryl. Pinakasalan ka lang niya dahil busy ako sa Paris at nagkataong kailangan ng mama niya ng spare part yung malusog. Planado na namin ito simula nang madiagnose ang mama niya. 1 taon na ang nakararaan. Sa sandaling pumayag kang mag-donate, tapos na ang papel mo. Ngayon, nagbalik na ako at opisyal na kaming engaged. Tumango si Daryl nang walang bahid ng konsensya. Buntis si Heaven sa anak ko. Zainab, isang lalaki, ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Soriano. Kailangan naming maging malinaw ang status namin. Kaya pirmahan mo na yan at lumayas ka sa buhay namin. Mga demonyo kayo. Sumisingasing na si Zainab. Umaahon ang galit sa kabila ng hinagpis. Ipapapulis ko kayo. Idedemanda ko kayo. Sa anong basehan? Ngumiwi si Daryl. Pumirma ka ng voluntary donation agreement. Sa batas, malinis kami. At para sa annulment, bibigyan kita ng 500,000 pesos na settlement, sapat na yon para umupa ka ng mumurahing studio hanggang sa gumaling ang sugat mo. 500,000? Hysterical na sigaw ni Zainab. Hindi na iniinda ang hapdi sa tagiliran. Kinuha niyo ang parte ng katawan ko at tinapon niyo ako parang basura. Para sa halagang yan, tanggapin mo o iwanan mo. Bulyaw ni Madam Annabel. Tara na, Daryl, Heaven. Ang bahong mahirap dito sa ward. Ayokong makontaminate ang bago kong kidney. Tumalikod sila para iwan si Zainab sa kanyang gumuhong mundo. Naramdaman ni Zainab na sumasama ang kaluluwa niya sa bawat hakbang nila. Ginamit siya, inoperahan, at itinapon sa loob ng wala pang 48 oras. Doktor, eksaktong hahawakan na ni Daryl ang doorknob nang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok ang isang matangkad na lalaking nakamahabang white coat. Ang aura ng autoridad niya ay napakalakas, dahilan para lalong sumikip ang maliit na kwarto. Sa likod niya, sumunod ang 2 nurse at assistant na may tensyonadong mga mukha. Ito ay si Dr. Hayden, ang head ng transplant surgery sa ospital, ang lalaking nanguna sa operasyon ni Zainab kahapon. Ang mukha niyang karaniwang seryoso ay ngayon ay naninigas sa galit. Matatalim ang tingin niya kay Daryl at Madam Annabel.
Sino ang nagbigay ng pahintulot na ang isang post-transplant patient ay ilagay sa ganitong klase ng emotional distress? Mababa pero dumadagundong ang boses ni Dr. Hayden sa tahimik na kwarto. Sinulyapan niya ang magulong heart monitor ni Zainab. Sinubukan ni Daryl na magpaka-arogante. Doktor, tapos na ang negosyo namin dito. Pinag-uusapan lang namin ang pamilya. Isa pa, kailangan ng pahinga ng mama ko. Bakit hindi ka mag-focus sa pag-aalaga sa kanya sa VIP suite? Inilipat ni Dr. Hayden ang tingin mula sa monitor papunta sa mukha ni Daryl at bumaba kay Madam Annabel sa wheelchair. Ang ekspresyon niya ay halong awa at pandidiri. Iyan mismo ang gusto kong pag-usapan, Mr. Soriano, sabi ni Dr. Hayden. Nilagpasan niya si Daryl at tumayo sa tabi ng kama ni Zainab na parang gumagawa ng pader na proteksyon. Mukhang may isang fatal misunderstanding na hindi niyo pa napagtatanto dahil masyado kayong busy sa pagdiriwang ng inyong maagang tagumpay. Anong ibig mong sabihin, Doktor? Mataray na tanong ni Heaven. Okay naman si Madam Annabel, di ba? Successful ang surgery. Inayos ni Dr. Hayden ang kanyang salamin. Tumingin siya ng diretsyo kay Madam Annabel. Ang operasyon para tanggalin ang sira niyong kidney, Mrs. Soriano, ay naging matagumpay. Kalmadong sabi ni Dr. Hayden. Pero, ang transplant surgery papunta sa katawan niyo ay nakansela. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Madam Annabel. Ano? Anong ibig mong sabihing nakansela? Guminhawa ang pakiramdam ko. May benda ang tagiliran ko. Mula yan sa preparatory incision, ma'am. Binuksan namin kayo. Pero hindi namin ipinasok ang bagong kidney. Paliwanag ni Dr. Hayden sa isang malupit at klinikal na tono. Bago magsimula ang transplant, lumabas ang huling resulta ng blood test mula sa central lab. Nakakita kami ng active cytomegalovirus o CMV infection na may napakataas na titer sa dugo nyo, pati na rin mga antibodies na biglang nag-react ng negatibo sa donor tissue. Kung ipinilit namin ang transplant ng kidney ni Zainab, ire-reject ito ng katawan nyo sa loob ng ilang oras at namatay kayo sa operating table dahil sa anaphylactic shock. Namutla si Daryl. Teka, so hindi nakuha ni Mama ang kidney? Hindi! Mariing sagot ni Dr. Hayden. At dahil sa impeksyong ito, tinanggal ang pangalan ng mama nyo sa lahat ng transplant list sa loob ng 6 na buwan hanggang sa tuluyang mawala ang impeksyon. Napaatras si Daryl, tumama sa pader. Tinakpan ni Heaven ang kanyang bibig, tapos narinig ang mahinang boses ni Zainab mula sa kama. Pinoproseso pa niya ito. Isang maliit na buto ng pag-asa ang tumubo sa puso niya. Kung ganoon ang kidney ko, kung hindi ginamit ni Madam Annabel, nandyan pa ba? Pwede bang ibalik? Tumingin si Dr. Hayden kay Zainab. Lumambot ang ekspresyon nito. May respeto sa kanyang mga mata. Patawad, Zainab. Ang kidney na natanggal na at naihiwalay sa blood vessels ay hindi na maibabalik sa katawan ng orihinal na may-ari. Masyadong malaki ang medical risks. Malumanay na sagot ni Dr. Hayden. Kung ganoon, nasaan ang kidney ng asawa ko? Sigaw ni Daryl. Sumabog ang panik. Kung wala sa mama ko, saan yun nilagay? Asset namin yun. Ingatan mo ang tabas ng dila mo. Putol ni Dr. Hayden. Ang kidney ng tao ay hindi komersyal na asset. Kinuha ng doktor ang medical chart mula sa nurse. Ayon sa International Emergency Protocols at sa Emergency Donor Reallocation Form na pinilit niyong papirmahan sa asawa mo kahapon, Mr. Soriano, diniin ni Dr. Hayden ang bawat salita ng may sarkastikong katumpakan. Kapag ang isang organ ay nakuha na, pero ang primary recipient si Madam Annabel ay dineklarang medically unfit on the spot, obligado kaming ibigay ito sa first priority patient sa national waiting list na may tissue match para hindi masayang ang organ. Ilang oras lang nabubuhay ang kidney sa labas ng katawan. So, nanginig si Daryl. So kagabi, agad naming itinansplant ang kidney ni Zainab sa pasyente sa presidential suite sa top floor. Ang operasyon ay 100% successful. Ang recipient ay perfect match sa kidney ni Zainab. Ang third-class ward ay parang pressure cooker na sasabog na. Binigay niyo sa iba? Tili ni Madam Annabel.
Sinubukang tumayo sa wheelchair pero nabigo dahil sa hina. Kidney ko yon! Karapatan ko yon. Ako ang nagbayad ng surgery na ito. Technically, ang insurance ni Zainab ang sumagot sa removal procedure niya at ang bagong recipient ang sumagot sa transplant nila. Sagot ni Dr. Hayden. At hindi kayo pwedeng magdemanda. Ang mismong dokumento na ginawa nyo para bitagin si Zainab ay siya ring bumagsak sa inyo. Nakasaad sa clause na ang donor ay isinusuko ang full rights sa medical team para sa paggamit ng organ sa layuning magligtas ng buhay sakaling magkaroon ng failure sa primary recipient. Sinabunutan ni Daryl ang sarili. Wasak ang plano niya. Malubha pa rin ang sakit ng mama niya. Wala na ang kidney ni Zainab. At ngayon, alam na ni Zainab ang masama nilang balak. Sino? Tanong ni Daryl, humihingal. Sino ang kumuha ng kidney? Hihingi ako ng kompensasyon. Pagbabayarin ko siya ng milyon-milyon. Nagpakawala si Dr. Hayden ng manipis na ngiti, isang ngiting may dalang mapanganib na babala. Hindi ako sigurado kung maglalakas loob kang perahan ang taong ito, Mr. Soriano. Ang buong kumpanya ng tela ng pamilya niyo ay baka mas mababa pa ang halaga kaysa sa koleksyon niya ng kotse. Sino? Inip na singhal ni Heaven. Ang recipient ng kidney ni Zainab ay si Don Willie. Bumagsak ang pangalan na parang atomic bomb sa gitna ng kwarto. Nalaglag ang panga ni Daryl. Nanghina ang tuhod niya. Don Willie, ang founder ng Sterling Group, ang pinakamalaking conglomerate ng real estate at enerhiya sa bansa. Isang kilalang titan ng industriya, isang taong kayang magpasara ng kumpanya sa isang pitik lang ng daliri. Usap-usapan na may malubha siyang sakit at nawala sa publiko. Yun pala, nandito lang siya naghihintay ng donor. Don Willie? Bulong ni Daryl. Ang mukha ay hindi lang maputla kundi kasing puti na ng papel. Kung magtatangka siyang guluhin si Don Willie, tapos na ang buhay niya. Bumaling muli si Dr. Hayden kay Zainab na tulala pa rin sa gulat. Zainab, sabi ng doktor. Nasa labas ang personal assistant ni Don Willie. Gusto kanyang ilipat sa isang VIP suite sa top floor, katabi ng kwarto niya. Gusto kanyang pasalamatan ng personal dahil ang kidney mo ang nagligtas sa kanya mula sa kritikal na kondisyon. Tumingin si Zainab mula kay Daryl, kay Heaven, hanggang kay Madam Annabel. Ang mga mukha nilang puno ng kayabangan kanina ay ngayon ay maskara na ng purong takot at panik. Sinubukan ulit lumapit ni Daryl kay Zainab. Biglang nagbago ang ekspresyon tungo sa desperadong pagsusumamo. Zainab, babe, makinig ka! Yung tungkol sa annulment, bugso lang ng damdamin yun. Nagbibiro lang si mama. Itigil na natin to, okay? Pamilya tayo, di ba? Sinulyapan ni Zainab ang papeles ng annulment na nasa kumot niya. Tapos sa mapanlin lang ng mga mata ni Daryl. Ang sakit sa puso niya ay dahan-dahang namuo at naging yelo. Binalingan niya si Dr. Hayden. Doktor, mahina pero matatag ang boses ni Zainab. Pakialis po ako dito. Hindi ko kilala ang mga taong ito. Zainab, sigaw ni Daryl sa takot. Huwag kang maging ridikulo. Kailangan mo ako. Nurse, tumawag ng security. Utos ni Dr. Hayden nang hindi tumitingin kay Daryl. Dalawang malalaking gwardya ang pumasok. Kinaladkad ang nagpupumiglas na si Daryl at tinulak ang wheelchair ni Madam Annabel palabas. Sumunod si Heaven. Nakayuko sa hiya. Ang diamond ring niya ay tila hindi na kumikinang. Nang sumara ang pinto, hinihiwalay si Zainab mula sa madilim niyang nakaraan. Inayos ni Dr. Hayden ang unan niya. Ligtas ka na, Zainab, sabi ng doktor. At mukhang kakatagpo mo lang ng mas makapangyarihang bagong pamilya. Pumikit si Zainab. Tumulo ulit ang luha niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na luha ng pighati. Nawalan siya ng kidney at ng malupit na asawa. Pero tila ba gumaan ng sobra ang bigat sa balikat niya. Sa top floor, isang matandang bilyonaryo ang naghihintay, handang ibigay sa kanya ang mundo kapalit ng bagong buhay na kakatanggap lang niya. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Bago tayo magsimula, paki-comment naman kung taga saan kayo nanonood. Gustong-gusto naming malaman. Sana ay magustuhan ninyo ang kwentong ito. Ang paglipat ay parang paglalakbay sa pagitan ng mga dimensyon. Ilang oras lang ang nakalipas, nilalanghap ni Zainab ang amoy ng murang disinfectant sa masikip na ward. Ngayon,
Ang kanyang stretcher ay dumudulas ng maayos sa makapal na carpet ng top floor ng ospital, ang Emerald Wing, lugar para sa mga matataas na opisyal at bilyonaryo. Nahihilo pa rin si Zainab dahil sa anesthesia, pero gising ang diwa niya para maramdaman ang pagbabago ng atmosfera. Walang maingay na bisita, walang umiiyak na sanggol, tanging marangal na katahimikan at sariwang amoy ng lilis. Naglalakad si Dr. Hayden sa tabi ng stretcher. Tinitignan ang swero sa kamay ni Zainab. Sa kabilang panig, naglalakad ang isang middle-aged na lalaki na may matatalim na Asian features na nakasuot ng perpektong itim na suit. Nagpakilala siya bilang si Mr. Chen, ang Chief of Staff ni Don Willie. "Handa na ang kwarto niyo, Mrs. Soriano," sabi ni Mr. Chen sa formal at pulidong Ingles. Iniutos ng chairman na makatanggap kayo ng pangangalaga na kapantay ng sa kanya. Lahat ng gastos mula sa operasyon hanggang sa pagpapagaling ay sagot na ng Sterling Group. Ipinasok ang stretcher sa isang suite. Mas mukha itong luxury condo kaysa kwarto sa ospital. May sala na may leather sofa, maliit na kitchen, at isang malaking glass window na nagpapakita ng panoramic view ng BGC skyline. Nang inilipat ng mga nurse si Zainab sa malambot na electric bed, tumulo na naman ang luha niya. Hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa matinding kaibahan. Ang sarili niyang asawa, na nanumpa sa harap ng Diyos na proprotektahan siya, ay tinapon siya sa ward pagkatapos kunin ang organ niya. Samantalang ang isang estranghero na hindi pa niya nakikilala ay tinatrato siyang prinsesa dahil sa isang medikal na pagkakataon. "Bakit?" Mahinang tanong ni Zainab kay Mr. Chen na nakatayo ng magalang sa paanan ng kama. "Bakit ang babait niyo?" "Coincidental donor lang naman ako," yumukod si Mr. Chen ng may respeto. Seryoso ang mukha, pero may sensiridad sa mata. "Para sa inyo, baka coincidence lang ito, ma'am, pero para kay Don Willie, ang kidney niyo ay pangalawang pagkakataon para makita ang pagsikat ng araw. Sa mundo namin, ang utang na loob sa buhay, ang pinakamahal na utang sa lahat. At si Don Willie, palaging nagbabayad ng buo." Naglagay si Mr. Chen ng bagong smartphone sa bedside table. "Ang luma niyong cellphone ay sinira ni Mr. Soriano habang nasa surgery kayo. Ayon sa report ng nurse, ito ang kapalit. Nakasave na dyan ang number ko at ng legal team namin. Kung ang ex-husband niyo o pamilya niya ay magtangkang lumapit sa loob ng 100 yards, pindutin niyo ang emergency button. Ang security team na namin ang bahala." "Bahala?" Nag-aalangan na tanong ni Zainab. "Sisiguraduhin naming hindi nila maabala ang pahinga niyo sa anumang paraan," kalmadong sagot ni Mr. Chen. Matapos tingnan ni Dr. Hayden ang vitals monitor, tumingin siya kay Zainab na may bihira at tipid ng ngiti. "Magpahinga ka, Zainab. Kailangan ng panahon para gumaling ang sugat mo. Pero tandaan mo, madaling gamutin ang pisikal. Ang mahirap gamutin ay ito." Turo niya sa sariling dibdib. "Huwag mong hayaang manalo sila sa pamamagitan ng pagiging wasak mo." Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa dalawang taong pagsasama, natulog si Zainab nang walang takot na mapagalitan ng biyenan o mabalewala ng asawa. Sa tahimik na karangyaan, isang binhi ng tapang ang nagsimulang tumubo sa kanyang basag na puso. Lumipas ang isang linggo. Mabilis na bumuti ang kondisyon ni Zainab salamat sa first-class na nutrition at team ng mga espesyalista. Pero patuloy ang ikot ng mundo sa labas. Isang umaga, pumasok si Mr. Chen kasama ang isang seryosong lalaki na may dalang leather briefcase. "Mrs. Soriano, ipakikilala ko si Attorney Cruz, ang head ng legal division ni Don Willie. Nandito siya para tumulong sa inyong civil matters." Umupo si Zainab, sumandal sa mga unan. "Civil matters?" Binuksan ni Attorney Cruz ang briefcase. "Ang papeles ng annulment na ibinato sa inyo ni Mr. Soriano, pinag-aralan namin. Ang abogado ni Mr. Soriano, na questionable ang kakayahan, ay nagmadaling ayusin ang papeles sa basehan ng psychological incapacity. Gusto ni Mr. Soriano ng mabilis na hatol para matapos na." Kinuyom ni Zainab ang kamao sa ibabaw ng kumot. Gusto niyang pakasalan agad ang babaeng yun. Tumpak, tango ni Attorney Cruz. At dahil doon, naging pabaya siya. Napakapabaya. Naglabas si Attorney Cruz ng makapal na dokumento. Kumbinsido si Mr. Soriano
At ang ina niya na ikaw ay isang inosenteng babae na walang alam sa batas. Sa loob ng 2 taon yung pagsasama, madalas kang papirmahan ni Mr. Soriano ng iba't ibang dokumento ng kumpanya sa palusot na administrative paperwork para sa asawa ng direktor. Tumango si Zainab. Sabi niya para sa tax purposes. Nagtiwala lang ako. Ngumiti si Attorney Cruz nang mapaklangiti ng isang predator na nakakita ng madaling biktima. Ginamit ni Mr. Soriano ang pangalan mo para irehistro ang mga property assets at majority shares sa 2 subsidiary companies ng tela nila. Ang layunin ay asset protection. Kung mabankrupt ang main company niya o mademanda ng bangko, ligtas ang mga asset na ito dahil wala sa pangalan niya. Akala niya dahil masunurin kang asawa, mananatili ito sa kontrol niya. At tapos, bumilis ang tibok ng puso ni Zainab. At tapos, nag-file siya ng annulment nang hindi humihingi ng Division of Marital Assets dahil gusto niya ng mabilis na proseso at ayaw niyang magbayad sa iyo kahit 5. Sa petisyon niya, malinaw na nakasulat, the husband makes no claim to any assets held by the wife and relinquishes all rights to assets registered in the wife's name out of goodwill. Hindi makapagsalita si Zainab. Teka, ibig sabihin, putol ni attorney Cruz nang may hindi maitagong kasiyahan na sa mata ng batas ang 2 pabrika ng tela sa Laguna, isang villa sa Tagaytay at 3 commercial properties sa BGC na nakapangalan sa iyo ay opisyal at hindi na mababawing sa iyo. Sa iyo lahat sa oras na pumukpok ang gavel ng judge. Si Daryl, hindi alam ni Daryl. Masyado siyang busy sa bago niyang babae at sa pagpapanik sa may sakit niyang ina. Nakalimutan niyang tinago niya ang mga asset na yun sa pangalan mo o baka inakala niyang masyado kang tanga para kumuha ng abogadong kasing galing ko na kayang tuntunin ang mga yon. Tumawa si Zainab. Nagsimula ito sa mahinang hagik-gik at lumaki sa isang mapait pero nakagagaan na tawa na nagpaluwag sa paninikip ng dibdib niya. Si Daryl, na laging tinatawag siyang tanga at mahirap, ay aksidenteng naibigay ang halos 40% ng yaman nito. Anong dapat kong gawin, attorney? Tanong ni Zainab. Ang mga mata ay nagniningning na ngayon sa talim. Pirmahan mo ang annulment agreement. Hayaan mong isipin niyang nanalo siya dahil napaalis ka niya agad. Huwag mong babanggitin ang assets. Hayaan munang maging final ang court ruling. Pagkalabas ng annulment decree, saka natin ipapadala ang notice of asset seizure. Kinuha ni Zainab ang ballpen. Hindi na nanginginig ang kamay niya tulad noong pumirma siya sa kidney donation form. Sa pagkakataong ito, pinipirmahan niya ang kanyang kalayaan. Gawin natin, attorney. Pabagsakin natin siya ng dahan-dahan. 3 linggo, matapos ang operasyon, pinayagan na si Zainab na lumabas ng suite. Dinala siya ni Mr. Chen sa private rooftop garden ng ospital. Doon, nakaupo sa high-tech electric wheelchair na nakaharap sa papalubog na araw, ay si Don Willie. Ang lalaki ay nasa 70s na, pero ramdam pa rin ang aura ng kapangyarihan kahit payat ang katawan matapos ang surgery. Naka-silk pajamas siya at may makapal na kumot sa hita. Lumapit ka, Hija. Malalim at may autoridad ang boses ni Don Willie, pero may init ng isang lolo. Lumapit si Zainab ng dahan-dahan, nahihiya sa presensya ng isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Magandang hapon po, sir. Pinaikot ni Don Willie ang wheelchair. Seryoso ang mukha niya. May malalalim na guhit ng katandaan. Pero tinignan niya si Zainab nang may matinding interes. Huwag mo akong tawaging sir. Tawagin mo akong Lolo Willie o Don Willie kung hindi ka pa komportable, sabi niya. Tinuro niya ang upuan sa tabi. Umupo ka. Pagkaupo ni Zainab, tinitigan siya nito ng matagal. Kaya ikaw pala ang babaeng nagbigay ng kalahati ng buhay para sa isang demonyo. Pero inilihis ni Lord papunta sa akin. Wala po akong choice noon. Tapat na sagot ni Zainab. Palaging may choice, Zainab. Pero pinili mong magsakripisyo dahil naghanap ka ng pagmamahal. Putol ni Don Willie. Matalim ang salita pero hindi nakakasakit. Nabasa ko ang file mo. Lumaki sa ampunan. Lumaban mag-isa. Tapos na manipulate ng mga Soriano. Naaalala ko sa'yo. Ang apo ko na namatay 10 taon na ang nakararaan.
Masyado ring malambot ang puso niya. Bumuntong hininga si Don Willie, malayo ang tingin. Makinig ka, Zainab. Gumagana ang kidney mo sa katawan ko. Bawat pag-ihi ko, bawat paglinis ng dugo ko, sa lason. Dahil yun sa'yo. Sabi ng mga doktor, baka may 10 o 15 taon pa ako. Mahalagang oras yon para ayusin ko ang legacy ko. Masaya po ako na maayos kayo, Lolo. Sinserong sabi ni Zainab. Sabi ni Attorney Cruz, pumayag kang kunin ang assets ng ex-husband mo. Mabuti. Unang hakbang yan, sabi ni Don Willie. Pero hindi sapat ang yaman lang. Kailangan mo ng pangil. Kumunot ang noo ni Zainab. Pangil? Malupit ang mundo, Hija. Ang mga mabubuting tao na tulad mo, kinakain ng buhay kung wala kang pangil. Ang pera mula sa assets ni Daryl ay mauubos kung hindi ka marunong humawak. Anong plano mo? Magbukas ng bakery? Mag-asawa ulit? Nanahimik si Zainab. Hindi pa siya nakakapag-isip ng ganoon kalayo. Aalukin kita ng deal, patuloy ni Don Willie. Binigyan mo ako ng buhay, ibibigay ko sa iyo ang mundo. Hindi lang pera, kundi kapangyarihan para protektahan ito. Pag-aaralin kita. Gagawin kitang respetadong negosyante. Sasanayin kita hanggang sa kaya mo nang tumayo sa harap ng ex-husband mo at tignan siya bilang langgam, hindi higante. Inilahad ni Don Willie ang kulubot pero matatag na kamay. Maging apo kita. Maging parte ka ng pamilyang Sterling. Pero mahirap ang kondisyon. Bawal ang iyakin. Kailangan mong mag-aral ng mabuti. Kailangan mong patayin ang lumang Zainab, yung maamo at sunod-sunuran. Ano sa tingin mo? Tinignan ni Zainab ang kamay. Naalala niya ang pang-iinsulto ni Madam Annabel, ang tawa ni Heaven, ang pagtataksil ni Daryl. Kung babalik siya sa mundo bilang dating Zainab, tatapakan lang siya ulit. Inabot ni Zainab ang kamay ni Don Willie. Mahigpit ang hawak niya. Turuan niyo po ako, Lolo. Turuan niyo akong durugin sila. Ngumiti ng malapad si Don Willie. Ganyan ang espiritong hinahanap ko. Welcome sa pamilya, Zainab. Lumipas ang 6 na buwan. Mabilis ang takbo ng oras para kay Zainab. Hindi na siya nakatira sa ospital, kundi sa main residence ng mga Sterling, isang malawak na mansion sa Dasmariñas Village. Gayunpaman, ang buhay niya ay hindi puro pasarap. Brutal ang schedule niya. 5 a.m. Yoga at meditation para sa physical recovery. 7 a.m. Almusal. Habang nagbabasa ng global economic summaries kasama si Don Willie, nagigisa sa kanya ng matatalim na tanong. Bakit bumagsak ang nickel futures? Anong epekto niyan sa textile industry? Kung hindi masagot ni Zainab, kailangan niyang ulitin ang report. 9 a.m. hanggang 3 p.m. Intensive private tutoring sa business management, corporate law, public speaking, at high society etiquette. Ang pinakamagagaling na mentor ay dinadala mismo sa mansyon. 4 p.m. Pagbisita sa mga opisina ng Sterling Group subsidiaries para obserbahan ang real-world operations. Dahan-dahang naglaho ang nag-aalangang Zainab. Nagbago ang anyo niya. Ang dating mahaba at buhaghag na buhok ay ginupit sa isang chic, shoulder-length bob na nagpapahiwatig ng pagiging desidido at moderno. Kuminis ang balat niya sa regular na treatments. Ang mga losyang na damit bahay ay napalitan ng designer blazers at high heels na tumutunog ng may kumpiyansa sa marble floors. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay nasa mata niya. Wala na ang tinging naghahanap ng awa. Matalim, mapanuri, at malamig na ang tingin niya ngayon. Samantala, ang balita mula sa labas ay nakararating sa kanya sa pamamagitan ng report ni Mr. Chen. Final na ang annulment, legal separation. Hindi sumipot si Daryl sa huling hearing, masyadong busy sa pagpaplano ng engagement kay Heaven. Gaya ng plano, ang assets na nakapangalan kay Zainab ay legal nang sa kanya. Gayunpaman, sadyang pinatagal ni Attorney Cruz ang seizure. Hayaan silang tumaba bago katayin, sabi ni Zainab sa strategy meeting. Hayaan mong maging kampante si Daryl sa paggamit ng mga pabrika at lupa na yon. Sa sandaling feeling niya nasa tuktok na siya. Saka natin hihilahin ang alpombra. Lumala ang kondisyon ni Madam Annabel. Dahil walang bagong kidney,
Kailangan niya ng dialysis 3 beses sa isang linggo. Patong-patong ang gastusin. Nagsisimula ng magkaproblema sa cash flow si Daryl dahil sa luho ni Heaven at medical bills ng ina. Nagsisimula na silang magbenta ng ilang luxury cars, ulat ni Mr. Chen isang hapon, at may bulong-bulungan sa market na naghahanap ang Soriano Textiles ng major investor para matakpan ang short-term debt. Si Zainab, na nagre-review ng financial reports ng isang sterling subsidiary na pinamamahalaan na niya, ay ngumiti ng tipilang. Kailangan nila ng pera. Bulong niya. What a coincidence. Marami tayo niyan. Isinara ni Zainab ang laptop. Tumingin siya sa reflection niya sa bintana. Mr. Chen, ihanda ang acquisition plan. Pero huwag gamitin ang pangalan ng Sterling Group. Gamitin ang Maharlika Capital, ang bagong investment firm na itinayo ko noong nakaraang buwan. Gusto niyong bilhin ang kumpanya ng ex-husband niyo, ma'am? Hindi bilhin, pagtatama ni Zainab. Gusto kong alukin siya ng lubid na gawa sa ginto. Masaya niyang isusuot yon sa sarili niyang leeg. Madilim ang atmosfera sa opisina ng Soriano Textiles. Binagsak ni Daryl ang telepono sa inis. Reject na naman ng bangko ang credit extension. Sigaw niya sa takot na sekretarya. Buisit! Red flag daw ang debt ratio natin. Pumasok si Heaven nang walang katok. Halata na ang baby bump niya sa ilalim ng masikip na dress, pero malayo sa masaya ang mukha niya. Daryl, declined ang credit card ko sa Hermes. Nakakahiya, reklamo ni Heaven. Akala ko ba mayaman tayo? Bakit maxed out ang limit? Tumahimik ka nga, Heaven. Sumasakit ang ulo ko. Bulyaw ni Daryl. Kailangan ni Mama ng operasyon para sa bagong dialysis access port bukas. 50,000 pesos yun. Ayaw magpadala ng materyales ng supplier kasi 2 months na tayong delay sa bayad. Tapos bagang iniisip mo? Kasalanan mo yan. Dapat kumuha tayo ng mas malaking settlement o kung ano dun sa patay gutom mong ex-wife o blinakmail mo yung doktor. Huwag mong babanggitin ang doktor na yon. Namutla si Daryl. Trauma pa rin siya sa banta ni Mr. Chen. Mula noong insidente sa ospital, hindi na naglakas loob si Daryl na alamin kung anong nangyari kay Zainab. Para sa kanya, patay na ito o palaboy sa ilalim ng tulay. Biglang tumunog ang intercom. Sir Daryl, may special courier po galing Sterling Group sa lobby. May dalang imbitasyon. Nanlaki ang mata ni Daryl. Sterling Group? Papasukin mo agad. Pumasok ang isang naka-uniformeng courier at inabot ang isang velvet red envelope na may gintong letra. Binuksan ito ni Daryl na nanginginig ang kamay. Isang exclusive invitation sa annual investment gala ng Sterling Group sa Grand Hyatt BGC, Sabado, 7 p.m. Nakasiksik sa loob ang isang maliit na card. Nabalitaan naming may potensyal ang Soriano Textiles. Iniimbitahan namin kayong mag-present ng business proposal sa aming bagong direktor na humahawak ng investment sa textile sector. Pakiramdam ni Daryl ay nanalo siya sa loto. Agad lumiwanag ang stress niyang mukha. Heaven! Tignan mo to! Sigaw ni Daryl. Ang Sterling Group, ang #1 conglomerate. Napansin tayo, kapag nag-invest sila, hindi lang mababayaran ang utang natin, makakapag-expand pa tayo abroad. Hinablot ni Heaven ang imbitasyon, kumikinang ang mata sa gold logo. Seryoso? Ibig sabihin ba, magiging super rich ulit tayo? Higit pa sa dati? Ito na ang ticket natin sa major leagues. Tumawa si Daryl. Nakalimutan ang lahat ng problema. Ihanda mo ang best dress mo. Kailangan nating maging perpekto sa Sabado. Kailangan nating mapabilib ang investment director na yon. Wala silang kamalay-malay na ang imbitasyon ay hindi ticket sa langit, kundi patawag sa paghuhukom. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang malaking walk-in closet, nakatayo si Zainab sa harap ng salamin. Si Dr. Hayden, na ngayon ay bumibisita hindi bilang doktor, kundi bilang kaibigan. At marahil, higit pa, ay nakatayo sa pintuan, namamangha, nakasuot si Zainab ng midnight blue evening gown na eleganteng yumayakap sa kanyang hubog, litaw ang kanyang makinis na balikat. Sa leeg niya ay isang diamond necklace mula kay Don Willie Regalo sa graduation niya sa business training. So, tanong ni Zainab sabay harap, mukha kang mapanganib. Tapat na komento ni Dr. Hayden. Nakangiti sa paghanga.
Hindi nila malalaman kung anong tumama sa kanila. Hinawakan ni Zainab ang palawit ng kwintas. Misteryoso ang ngiti. Sabi ni Daryl noon, "Kailangan ko raw patunayan na parte ako ng pamilya," bulong ni Zainab. Ngayong gabi, ipapakita ko sa kanya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang pamilya na poprotekta sa sarili nila at dudurog sa sinumang mananakit sa miyembro nila. Kinuha ni Zainab ang kanyang clutch. Sa loob nito ay hindi pulbos o lipstick, kundi isang flash drive na naglalaman ng asset data at ebidensya ng pandaraya ni Daryl, handang ipakita sa giant screen kung kinakailangan. Tara na, Doc, mag-uumpisa na ang palabas. Ang Grand Ballroom ng Grand Hyatt ng gabing iyon ay dagat ng karangyaan. Ang higanting crystal chandelier ay nagpapakislap sa mga alahas ng mga asawa ng mga tycoon at politiko. Ang soft jazz music ay humahalo sa tunog ng champagne glasses. Pumasok si Daryl na mataas ang noo. Nakakapit si Heaven sa braso niya. Suot ang isang matingkad na pulang gown, masyadong matingkad para sa event na ganito ang class, na mas gusto ang subtle elegance. Confident si Daryl. Bagay ang nirentahan niyang tuksedo at puno ang bulsa niya ng bagong business cards. Tignan mo sila, bulong ni Daryl kay Heaven, pasimpleng tumitingin sa paligid. Ayun ang may-ari ng BDO. At doon, Diyos ko, yun ang Secretary of Trade. Nasa big leagues na talaga tayo. Kalma lang, babe. Huwag kang pahalata, saway ni Daryl, bagaman kumakalabog din ang dibdib niya. Tandaan mo ang goal natin. Hanapin ang investment director ng Maharlika Capital. Wala ang pangalan niya sa invitation, pero siya ang susi para maisalba ang kumpanya. Kumuha sila ng inumin sa waiter at sinubukang makihalubilo, pero malamig ang sagot sa kanila. Ang mga business elite ay tumatango lang ng magalang at tumatalikod. Ang aura ng new money at desperasyon na lumalabas kay Daryl at Heaven ay halata para sa mga business predators sa kwarto. Biglang dumilim ang ilaw. Tumama ang spotlight sa main stage. Si Don Willie, ang alamat na nababalitang nag-aagaw buhay, ay lumabas sa podium sakay ng wheelchair. Mukha siyang mas malusog kaysa sa sabi-sabi. Nagpalakpakan ang buong kwarto. Magandang gabi, mga kaibigan. Malalim at karismatiko ang boses ni Don Willie. Maraming chismis na tapos na ako, pero gaya ng nakikita nyo, nandito pa rin ako, at yan ay salamat sa isang anghel na nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Ngumiti si Don Willie. Hinagip ng tingin ang crowd hanggang sa tumigil sa isang punto hindi kay Daryl, kundi lagpas sa kanya. Ngayong gabi, gusto kong ipakilala ang future face ng Sterling Group, ang taong pinagkatiwalaan kong mamuno sa Maharlika Capital, ang bago nating subsidiary na magi-inject ng pondo sa creative at textile industries ng bansa. Please welcome ang apo ko, si Zainab Sterling. Tumugtog ng malakas ang orkestra. Bumukas ang velvet curtain sa tabi ng stage. Nasamid si Daryl sa iniinom. Ang baso sa kamay ni Heaven ay dumulas, nabasag sa marble floor, at umagaw ng atensyon ng mga katabi. Pero walang pakialam si Heaven. Nanlalaki ang mga mata niya na parang luluwa na. Ang babaeng bumababa sa hagdan ng stage ay nakakamangha. Suot nito ang midnight blue gown. Ang buhok ay nakaslick bob at ang mukha ay may natural makeup na nagpapalitaw sa matatapang niyang features. Ito si Zainab, ang asawang tinapon ni Daryl. Ang manugang na ininsulto ni Madam Annabel. Pero iba ang Zainab na ito. Naglalakad siya ng tuwid ang likod. Ang tingin ay nagwawalis sa kwarto ng may dominasyon, hindi takot. Tumayo siya sa tabi ni Don Willie, kinuha ang mikropono at nagsimulang magsalita sa fluent at kalmadong Ingles. Thank you, Lolo Willie. Umalingaw-ngaw ang malinaw na boses ni Zainab. Ang vision namin sa Maharlika ay palakasin ang mga nakatagong potensyal. Naghahanap kami ng partners na tapat, matatag at may integridad. Pakiramdam ni Daryl ay ipinako ang paa niya sa sahig. Tumutulo ang malamig na pawis sa likod niya. Hindi pwedeng si Zainab yan. Yung ampon, ginagamit niya ang pangalang Sterling. Singhal ni Heaven, namumutla sa inggit at takot. Daryl, kailangan na nating umalis. Papatayin niya tayo. Huwag kang tanga! Hinablot ni Daryl ang braso ni Heaven. Umiikot na ang tuso niyang utak. Tinatabunan ang hiya. Opportunity ito. Siya si Zainab, asawa ko. Siguradong may nararamdaman pa siya sa akin. Kung siya ang may hawak ng pera, mas madali ito.
Mahina siyang babae, Heaven. Alam ko kung paano siya hawakan. Pagkatapos ng speech, bumaba si Zainab sa stage at agad pinalibutan ng mga business leaders. Hinila ni Daryl si Heaven, bastos na sumisingit sa crowd. Zainab, tawag ni Daryl. Medyo malakas ang boses. Tumigil si Zainab. Dahan-dahan siyang lumingon. Blanko lang, tila ba tumitingin sa mga estrangherong naligaw ng kwarto. Excuse me, sir? Tagilid ang ulong tanong ni Zainab. Nagkukunwaring nakalimot. Zainab. Ako to, si Daryl. Asawa mo? I mean, ex-husband mo? Nauutal na sabi ni Daryl. Pilit ang ngiti. At ito, si Heaven. Inimbita kami. Tumango si Zainab ng tipid. Tila ba naalala lang ang pangalan ng dating katulong. Mr. Soriano ng Soriano Textiles. Nabasa ko ang proposal na nakarating sa lamesa ng secretary ko. Drastically declining company performance, high debt ratio, at pending legal issues. Nanahimik si Daryl, namumula ang mukha sa pampublikong hiya. Pero, patuloy ni Zainab, isang manipis at malamig na business smile ang nasa labi. Ang Maharlika Capital ay profesional. Tinitignan namin ang numero, hindi ang nakaraan. Kung gusto mong pag-usapan ng negosyo, pumunta ka sa opisina ko sa Lunes ng umaga. Huwag kang magdadala ng personal na usapin. Tumalikod si Zainab. Humahawi ang gown niya habang naglalakad palayo. Inaalalayan ni Dr. Hayden na nagbigay ng matalim na tingin kay Daryl bago umalis. Nakatayo lang si Daryl na parang estatwa. Kita mo. Bulong ni Daryl kay Heaven, hinihingal. Gusto pa rin niya akong makita. May paki pa siya. Makukuha natin ang pera. Ang marangyang bahay ng mga Soriano ay mukha ng malungkot ngayon. Nawawala ang ilang mamahaling painting sa pader na ibenta para pantakip sa monthly operational costs. Patay ang central aircon para makatipid sa kuryente, kaya maalinsangan at amoy luma sa loob. Sa master bedroom, na ginawang makeshift hospital room, nakahiga si Madam Annabel na mahina. Isang portable dialysis machine na nirentahan sa mahal na halaga ang umuugong sa sulok. Daryl. Tawag ni Madam Annabel. Garalgal ang boses. Ang dati niyang matabang katawan ay butot balat na ngayon. Nangingitim dahil sa uremic toxins. Nakaupo si Daryl sa gilid ng kama. Sinusubuan ng ina ng matabang na lugaw. Yes, ma. Ang sakit-sakit, Daryl. Parang nababali ang mga buto ko. Daing ng ina. Kailan? Kailan ako maooperahan ulit? Nakahanap ka na ba ng donor? Nabalitaan kong may mga broker na makakahanap sa China. Buntong hininga ni Daryl. Pero kailangan ng 100 million pesos, ma. Wala tayong ganong pera ngayon. Naka-freeze ang assets ng kumpanya sa bangko. Ibenta mo na lang ang assets ni Zainab. Bulyaw ni Madam Annabel. Ang biglaang galit ay nagpabilis ng beep ng heart monitor. Yung mga lupa, yung pabrika sa Laguna, nasa pangalan niya. Pero pera natin yun. Ibenta mo. Kinagat ni Daryl ang labi. Hindi siya naglakas loob na sabihin sa ina na dahil sa minadali niyang annulment, nawalan siya ng legal claim sa mga asset na yon. Kung sasabihin niya ngayon, baka atakihin sa puso ang matanda. Inaasikaso na namin, ma. Komplikado ang burokrasya, pagsisinungaling ni Daryl. Kumusta ang gala kahapon? Tanong ni Madam Annabel na puno ng pag-asa. Sinulyapan ni Daryl si Heaven na naglalaro sa cellphone sa sofa. Umirap si Heaven, bored sa bungangera niyang biyenan. Nakausap ko, ma. Sagot ni Daryl. Ang pangalan niya ay Zainab Sterling, ampon ni Don Willie. Zainab? Nanlaki ang mata ni Madam Annabel. Yung ex-wife mong si Zainab, yung walang kwentang ampon, mayaman na siya ngayon, ma. Sobrang yaman. At pumayag siyang makipagkita sa akin bukas para pag-usapan ang investment. Tumawa si Madam Annabel isang tuyo at nakakatakot na tunog. Mabuti, mabuti. Sabi ko na nga ba tanga siya. Siguradong in love pa rin siya sa'yo, Daryl. Gwapo ka, charming ka. Siguradong nagsisisi siyang nakipaghiwalay sa'yo. Gamitin mo yan. Akitin mo kung kailangan. Sabihin mo sa kanyang i-donate ang isa pa niyang kidney.
O hingin mo na lang ang pera niya para makabili ng bago para sa akin. Opo ma, pagsang-ayon ni Daryl. Bagaman may pagdududa siya. Ang tingin ni Zainab sa party ay malayo sa pagmamahal. Pero wala nang ibang choice si Daryl. Kailangan niyang paniwalaan ang sarili niyang ilusyon. Huwag kang mag-alala ma. Bukas, papipirmahin ko siya ng kontrata. Aahon tayo. Sa sulok, suminghal ng mahina si Heaven. Tumayo siya at lumabas ng kwarto, patagong nag-text sa isang tao. Ihanda mo na ang fake documents. Kapag nakuha ni Daryl ang pera, tatakas na tayo sa Makalawa. Lunes ng umaga, Sterling Tower. Dumating si Daryl ng mag-isa. Suot niya ang natitirang pinakamagandang suit at dala ang briefcase na puno ng doktoradong financial report. Itinuro siya sa 40th floor, ang executive level. Ang conference room ay may glass walls na may direct view ng BGC. Sa kabisera ng mahabang mahogany table, nakaupo si Zainab sa high-back director's chair. Sa kanan niya si Mr. Chen at sa kaliwa si Attorney Cruz, kasama ang ilang analysts. Hindi siya tumayo para batiin ito. Sumenyas lang na umupo si Daryl sa upuan. Sa tapat niya posisyong nagmumukhang maliit at intimidated si Daryl. Please, Mr. Soriano, 20 minutes lang ang meron ako, sabi ni Zainab nang walang pasakalye. Zainab, Miss Sterling, ngiting aso si Daryl. Salamat sa pagtanggap sa akin. Nagulat ako sa transformation mo. Ang ganda mo. Ang financial report, putol ni Zainab ng malamig. Nagmamadaling inilabas ni Daryl ang files. Gaya ng makikita mo, ang Soriano Textiles ay may temporary cash flow problem lang dahil sa global market pero strong ang fundamentals namin. Kailangan namin ng capital injection na 10 million pesos para sa debt restructuring. Kinuha ni Mr. Chen ang file, binuklat sandali, at ibinalibag pabalik sa lamesa na parang basura. Basura ang report na ito, Mr. Soriano, patag na sabi ni Mr. Chen. Gumawa na kami ng sariling independent due diligence. Epektibong bangkarote ang kumpanya nyo. Default ang loans sa bangko. Hindi bayad ang vendors. At nakakita kami ng embezzlement ng operational funds papunta sa personal account sa pangalang Heaven. Namutla si Daryl. Paninirang puri yan. Saan nyo nakuha ang data na yan? Alam namin ang lahat, singit ni Zainab. Humilig siya paharap. Nilak ang mata kay Daryl. Pero ang Maharlika Capital ay risk-taking firm. Nakikita ko ang potensyal sa assets nyo. Ang lupa ng pabrika nyo ay nasa strategic location. Tinulak ni Zainab ang makapal na kontrata sa lamesa. Handa kaming mag-inject ng 15 million pesos. Sapat para mabayaran ang bangko, ang vendors, at siguro ang medical bills ng mama mo. Kuminang ang mata ni Daryl sa kasakiman sa halaga. Talaga? Anong kondisyon? Pirmahan mo dito, utos ni Attorney Cruz. Ito ay convertible bond investment agreement. Simple lang. Pinapahiram namin kayo ng pera. Isasangla mo ang lahat ng shares ng Soriano Textiles at lahat ng personal assets mo bilang collateral. Kung sa loob ng 3 buwan ay hindi mo ma-meet ang sales KPIs na itinakda namin, 100% ng pagmamay-ari ng kumpanya ay mapupunta sa amin. 3 months? Nag-alangan si Daryl. Ang iksi nun. Sa 15 million, kaya mong mapataas ang production, di ba? Unless wala kang tiwala sa sarili mong kakayahan. Hamon ni Zainab. O pwede kang umalis ng walang dala at panoorin ang mama mong mapalaya sa ospital. Lumunok si Daryl. Cornered siya. Sigurado siyang mapapaikot niya ang pera. Sigurado siyang madadaya niya ang sales report mamaya. Ang mahalaga, makuha ang cash. Ngayon, isa pa, dagdag ni Attorney Cruz. Ang asset collateral appendix ay naglilista ng ilang properties na nakarehistro sa pangalang Zainab Soriano na kiniklaim mong company assets. Kailangan mong pumirma ng statement na nagpapatunay na ang mga asset na ito ay talagang nasa kontrol ng Soriano Textiles Management para magamit bilang collateral. Tumawa si Daryl sa loob-loob niya. Mga tanga, isip niya. Pumapayag siyang gamitin ang sarili niyang assets bilang collateral sa utang ko. Kung hindi ako makabayad, property niya ang mawawala, hindi akin. Nang hindi binabasa ang penalty clauses ng detalyado,
Mabilis na pinirmahan ni Daryl ang dokumento. Deal! Ngumiti si Zainab. Sa pagkakataong ito, ang ngiti niya ay tunay na matamis pero nakamamatay. Isang karangalan na makatransaksyon ka, Mr. Soriano. Matatransfer ang pondo mamayang hapon. Pagkalabas ni Daryl ng kwarto na parang lumulutang sa saya, bumaling si Zainab kay Attorney Cruz. Ginamit niya lang ang assets na legal na sa akin mula sa annulment decree para garantiya sa utang na kinuha niya para sa sarili niya. Collateral fraud yan, di ba, attorney? Tumpak, ma'am, sagot ng matandang abogado. At ang sales KPIs na sinet natin ay imposibleng maabot dahil hinarang na natin ang distribution channels niya gamit ang ibang sterling subsidiaries. Sa loob ng 3 buwan, hindi lang kumpanya ang mawawala sa kanya, makukulong pa siya. Perfect, bulong ni Zainab. 2 linggo matapos matransfer ang pondo, nasa tuktok na naman si Daryl. Nagbayad siya ng ilang utang, nilipat ang nanay sa VIP suite at binilhan ng bagong kotse si Heaven. Pakiramdam niya, bumalik na ang swerte niya. Pero hindi natutulog si Zainab. Nang hapong iyon sa private office niya, naglapag si Mr. Chen ng brown envelope sa mesa. Ang resulta ng investigasyon kay Miss Heaven. Ma'am, binuksan ito ni Zainab. Sa loob ay mga litrato, bank statements, at medical records. Gaya ng hinala natin, bulong ni Zainab, tinitignan ng mga litrato. May picture si Heaven na nakikipag-romantic dinner sa isang lalaking may tattoo kilalang Buki o Sugarol. Tapos, may patunay ng regular wire transfers mula sa account ni Heaven papunta sa lalaki. Ang perang ginagastos ni Heaven ay pera ng kumpanya ni Daryl. Pero ang pinakamalaking pasabog ay ang medical record mula sa OBGYN clinic. Ang pagbubuntis niya ay nasa 12 weeks na, pansin ni Zainab. Mahigit 1 buwan pa lang kaming hiwalay ni Daryl. Sabi nila, kakabuntis lang daw. Pero kung 12 weeks, ibig sabihin buntis na siya habang nasa ospital pa kayo, ma'am. Linaw ni Mr. Chen. Pero tignan niyo ang date na ito. Ang estimated date of conception ay nangyari habang nasa business trip si Mr. Soriano sa Cebu ng 1 linggo. Samantalang si Heaven ay nakuhanan sa CCTV ng hotel sa Boracay kasama ang lalaking may tattoo. Nagpakawala ng mapait na tawa si Zainab. So, ang batang ipinagmamalaki ni Daryl ang Soriano hair ay hindi naman pala sa kanya. Hindi magagawa ang prenatal DNA test nang walang consent ng ina, pero may 99% probability na hindi anak ni Mr. Soriano yan, sabi ni Mr. Chen. At isa pa, nag-a-apply ng visa papuntang Singapore si Heaven. Balak niyang tumakas next month pagkaubos ng investment funds na binigay niyo. Isinara ni Zainab ang file. Nakaramdam siya ng katiting na awa kay Daryl pero saglit lang. Agad itong pinatay ng alaala ng mukha nito habang ibinabato ang annulment papers. Huwag mong hayaang makaalis siya, Mr. Chen. I-block ang visa niya gamit ang connections natin sa immigration at hawakan ang ebidensyang ito. Ako mismo ang magbibigay nito kay Daryl bilang farewell gift. Yes, ma'am. Oh, at nagpupumilit si Mr. Soriano na ilabas kayo sa private dinner bilang pasasalamat sa investment. Tinapik ni Zainab ang mesa. Tinatanggap ko. Gusto kong makita kung gaano kababa ang kaya niyang gapangin. Ang restaurant ay isang dimly lit rooftop venue. Nagpa-reserve si Daryl ng private area na may kandila at rosas. Dumating si Zainab na nakasuot ng simple pero eleganteng itim na dress. Umupo siya sa tapat nito. Pinapanatili ang distansya. Salamat sa pagpunta, Zainab. Malambing na sabi ni Daryl, nagsasali ng wine sa baso nito. Namiss ko ang mga ganitong dinner natin. Dati sa paresan lang tayo kumakain, di ba? Ngayon tignan mo. Nasa tuktok na tayo. Hindi ako umiinom. Tanggi ni Zainab. Tinulak ang baso. Diretsuhin mo na ako, Daryl. Para saan to? Binaba ni Daryl ang napkin. Nagsuot ng malungkot na mukha na pinraktis niya sa salamin. Nagsisisi ako sa lahat. Zainab, panimula niya. Pilit na pinapanginig ang boses. Narealize kong nagkamali ako ng malaki. Stress na stress ako noon. May sakit si Mama. Nagpanik ako. At si Heaven. Dumating si Heaven nung mahina ako. Minanipula niya ako. Pinigilan ni Zainab ang pagsusuka. Minanipula? Hindi ba't ikaw ang nagsabing spare part lang ako para sa nanay mo? Salita yun ng nanay ko.
hindi akin. Mabilis na depensa ni Daryl. Sinisisi ang sariling ina. Alam mo naman kung gaano siya kahigpit. Napilitan lang ako, Zainab. Ako lang ang anak. Natakot akong suwayin siya. Pero sumusumpa ako. Sumisigaw ang puso ko nung nasa surgery ka. Mahal kita, Zainab. Ikaw lang. Naglakas loob si Daryl na abutin ang kamay ni Zainab sa mesa. Malamig at hindi gumagalaw ang kamay ni Zainab. Si Heaven. Pabigat lang siya. Patuloy ni Daryl. Lumakas ang loob dahil hindi umiwas si Zainab. Mukha siyang pera. Masama ang ugali. Hindi tulad mo. Sobrang bait at unawain. Na-realize ko ngayon na ang batang dinadala niya ay isang pagkakamali. Hindi ako masaya sa kanya. Sa handbag ni Zainab, nire-record ng phone niya ang bawat salita. So, ang sinasabi mo, udyok ni Zainab sa patag na tono. Gusto mong makipagbalikan sa akin? Iwanan ng ina ng magiging anak mo? Para sa'yo, iiwan ko ang lahat. Pangako ni Daryl. Nagniningning ang mata. Pwede tayong magsimula ulit. Nasa iyo ang kapital. Nasa akin ang business expertise. Pagsamahin natin ang lakas natin. Alisin natin si Heaven. Pwede nating alagaan si mama ng sabay. O kung ayaw mo, pwede natin siyang ilagay sa nursing home. Basta kasama kita. Tinitigan ni Zainab ang lalaki sa harap niya nang may sukdulang pandidiri para sa pera at kapangyarihan. Handang itapon ni Daryl ang buntis niyang girlfriend at kahit ang sarili niyang ina. Walang loyalty ang lalaking ito. Isa siyang tunay na linta. Dahan-dahang binawi ni Zainab ang kamay niya. Ngumiti siya, pero ang mata niya ay kasing lamig ng Arctic. Interesting offer yan, Daryl, sabi niya. Very enlightening. Kailangan ko ng oras para pag-isipan. Siyempre. Take your time. Lumiwanag ang mukha ni Daryl. Feeling niya nakuha na ang pain. Maghihintay ako. Alam kong tayo talaga ang para sa isa't isa. Tumayo si Zainab. Kailangan ko nang umalis. May early meeting ako bukas. Meeting tungkol sa asset seizure. Asset Nino? Naguguluhang tanong ni Daryl. Malalaman mo rin. Misteryosong sagot ni Zainab. Enjoy your dinner, Daryl. Baka ito na ang huling fine dining experience mo sa mahabang panahon. Naglakad palayo si Zainab. Iniwan si Daryl na nakangiti ng parang tanga, walang kamalay-malay na sa labas ng restaurant. Ang mga pulis at legal team ng Sterling Group ay naghahanda na para sa pagsalakay kinaumagahan. Game over. Oras na ng bitay. Lumipas na ang 3 buwan na nakasaad sa kontrata. Nang umagang iyon, makulimlim ang langit sa Taguig, tila nagluluksa sa kapalaran ng Soriano Textiles. Nakaupo si Daryl sa malaki niyang office chair. Nakapatong ang paa sa mesa. Kalmado siya. Ang sales report na hawak niya ay nagpapakita ng fantastic numbers na pineke siyempre ng binayaran niyang accountant. Balak niyang i-present ito sa Maharlika Capital mamayang hapon para humingi ng extension. Madali lang ang buhay kapag madiskarte ka, isip ni Daryl, humihigop ng kape. Biglang bumukas ang pinto ng opisina niya ng padabog. Napatalon sina Daryl. Natapon ang kape sa puti niyang mesa. Sa pintuan nakatayo si Attorney Cruz, Mr. Chen, at 4 na malalaking lalaki na nakauniporme ng Sterling Group Security. Sa likod nila, nagpapanik at nagbubulungan ang mga empleyado niya. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Daryl, namumula ang muka. Wala ba kayong modo? Ako ang CEO dito. Humakbang pasulong si Attorney Cruz ng kalmado. Inilapag ang isang pulang folder sa mesang may mantsa ng kape. Correction. Mr. Soriano, ikaw, ang dating CEO. Sa sandaling ito, ang Soriano Textiles at lahat ng assets nito ay kumpiskado na ng Maharlika Capital. Baliw ka ba? Tumawa si Daryl ng pilit, bagaman nagsisimula ng manginig ang kamay niya. Tignan mo ang report na to. Ang sales natin tumaas ng 200%. Na-meet ko ang KPI. Lumapit si Mr. Chen at tinabig ang mga papel mula sa kamay ni Daryl. Hindi namin kailangan ng basura mo. Nagsagawa kami ng field audit kagabi nung walang tao sa opisina. Walang laman ang mga bodega nyo. Nakatenga ang mga makina. At ang sales invoices na ginawa nyo ay fictitious.
Lahat ng buyers ay shell companies na ikaw mismo ang gumawa. Nanigas si Daryl. Tumulo ang malamig na pawis sa likod niya. Paano sila nakapasok kagabi? Lumabag ka sa Article 4 ng Investment Agreement tungkol sa data manipulation, patuloy ni Attorney Cruz. Ang boses ay kasing lamig ng huwes na nagbabasa ng hatol na kamatayan. Ayon sa penalty clause, 100% ng shares ng kumpanya ay sa amin na at kailangan mong lisanin ang premises sa loob ng 10 minuto. Teka, hindi nyo pwedeng gawin to. Sinubukan ni Daryl na makipag-negotiate, nagiging desperado na ang tono. Pwede nating pag-usapan to. Si Zainab. Nasaan si Zainab? Maiintindihan niya ako. Si Miss Sterling ay papunta sa ospital para bisitahin ang mama mo. Sagot ni Mr. Chen. Hinihintay ka niya doon para ayusin ang mga natitirang accounts. Anong natitirang accounts? Ngumiti ng manipis si Attorney Cruz. Naglabas ng isa pang dokumento. Ginamit mo ang personal assets, mga commercial properties, at pabrika sa Laguna bilang collateral, tama? Sa kasamaang palad, ang mga asset na yun ay legal na pagmamay-ari ni Miss Sterling ayon sa finalized annulment decree sa paggamit ng ari-arian na hindi sayo para sa corporate loan. Nakagawa ka ng felony collateral fraud. Nanlaki ang mata ni Daryl sa takot. Nanghina ang binti niya at napaupo pabalik sa upuan. Trap yun. Sinabi na ni Zainab sa simula pa lang. Hinayaan siya nitong gamitin ang assets bilang collateral para makasuhan siya ng kriminal. Naghihintay ang mga pulis sa lobby sa baba, sabi ni Mr. Chen, tingin sa relo. Pero naging mabait si Miss Sterling at nakiusap na i-delay ang pag-aresto ng 2 oras. Gusto niyang makita mo ang huling yugto sa ospital. Ang payo ko, huwag kang magsayang ng oras. Hindi na naghintay si Daryl. Hinablot niya ang susi ng kotse at tumakbo palabas na parang baliw. Binabangga ang sariling mga empleyado na nakatingin sa kanya ng may paghamak. Gumuho ang imperyo niya sa isang iglap, tensyonado ang VIP suite ng ospital. Ang heart monitor ay nagbibip ng magulo. Refleksyon ng kritikal na kondisyon ni Madam Annabel. Pumasok si Daryl na humahangos. Nakita niya ang inang nakahiga, mahina at puro tubo. Sa sofa, nagmamadaling isinisiksik ni Heaven ang mga alahas at mamahaling relo ni Daryl sa Louis Vuitton bag nito. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Daryl. Inagaw ang bag. Tatakas ka ba? Bitawan mo ako, Daryl. Tili ni Heaven. Wala na ang kumpanya mo. Patay na lahat ng credit cards mo. Kailangan kong iligtas ang sarili ko at ang baby ko. Baby natin? Anak natin yan? Sinong anak? Isang malamig na boses mula sa pintuan ang pumutol sa away nila. Pumasok si Zainab. Nakasuot siya ng simpleng puting dress, mukhang eleganteng anghel ng kamatayan. Sa likod niya, sinarado ng 2 bodyguards ang pinto. Sinisigurong walang makakalabas. Zainab, bulong ni Madam Annabel ng mahina. Nangingilid ang luha nang makita ang dating manugang. Tulungan mo ako. May sakit ako. Binaliwala ni Zainab si Madam Annabel sandali. Tumingin kay Heaven at Daryl. Sige, ituloy niyo, sabi niya. Umupo ng parelax sa upuan sa tabi ng kama. Daryl, sabi mo anak natin, dapat mong makita to. Ibinato ni Zainab ang brown envelope ang PI file sa sahig sa paanan ni Daryl. Nagkalat ang mga litrato ni Heaven kasama ang lalaking may tattoo at ang medical records. Kinuha ito ni Daryl gamit ang nanginginig na kamay. Pabalik-balik ang tingin sa mga litrato at sa mukha ni Heaven. Ano? Ano to, Heaven? Garalgal ang boses ni Daryl. Yung date na to, nasa Cebu ako. Nanahimik si Heaven, namumutla, checkmate. At ito, turo ni Zainab sa medical record. Type B ang dugo mo, Daryl. Type O si Heaven. Pero ang fetus ay may genetic marker na posible lang kung type A ang tatay gaya ng lalaking may tattoo sa litrato. Umungal si Daryl. Sinugod niya si Heaven. Sinampal ng malakas kaya napahiga ito sa sahig. Niloko mo ako, sabi mo anak ko. Dahil sa'yo hiniwalayan ko si Zainab. Dahil sa'yo sinira ko ang buhay ko. Ikaw ang tanga! Sigaw pabalik ni Heaven. Hawak ang pulang pisngi. Sa tingin mo ba gugustuhin ko ang mahinang lalaking tulad mo? Kundi dahil sa pera? At ang nanay mo,
Pareho lang kayo. Miserableng matanda. Sawa na akong mag-alaga sa kanya. Tama na. Pinatigil ng boses ni Zainab ang gulo. Nilabas niya ang cellphone at ikinonekta sa speakers ng kwarto. Heaven, sa tingin mo biktima ka rito? Bakit hindi mo pakinggan ang sinabi ng fiancé mo tungkol sa'yo 3 araw na ang nakararaan sa dinner kasama ako? Pinindot ni Zainab ang play. Umalingaw-ngaw ang boses ni Daryl sa kwarto, malinaw na malinaw. Si Heaven. Pabigat lang siya. Mukha siyang pera. Masama ang ugali. Ang batang dinadala niya ay isang pagkakamali. Pwede nating ilagay si Mama sa nursing home. Basta kasama kita. Ang katahimikan sumunod sa recording ay mas masakit pa sa anumang sigawan. Dahan-dahang lumingon si Madam Annabel kay Daryl, tumutulo ang luha sa kulubot na pisngi. Ang precious son niya, ang laging pinagtatanggol niya, ang pinag-alayan niya kay Zainab, ay nagbabalak na itapon siya sa nursing home. Daryl? Humagulgol si Madam Annabel. Itatapon mo ako? Umiling si Daryl ng mabilis, umaatras. Ipiniit siya sa pagitan ng 2 babaeng trinaydor niya. Hindi ma, taktik lang yun. Palusot lang yun. Para bigyan ako ni Zainab ng pera. Taktik? Tumayo si Zainab. Blanko ang mukha. Hindi, Daryl. Yan ang tunay mong ugali. Ibebenta mo ang kahit sino para iligtas ang sarili mo. Binenta mo ang asawa mo para sa kidney. Binenta mo ang girlfriend mo para sa pera. At binenta mo ang nanay mo para sa sarili mong ginhawa. Tinitigan ni Zainab silang tatlo, wasak at gumuguho. Ito ang pamilyang ipinagmamalaki nyo noon. Traiduran, lokohan, at tapunan. Enjoyin nyo ang impyernong ginawa nyo para sa sarili nyo. Si Heaven, na na-realize na talo na siya, ay nakakita ng pagkakataon habang distracted si Daryl. Hinablot niya ang bag at sinubukang tumakbo lampas sa mga gwardya. Sumenyas lang si Zainab. Ang mga pulis sa lobby na ang bahala kay Heaven sa kasong embezzlement na nireport ni Mr. Chen. Ngayon, si Daryl na lang ang natira, nakalugmok sa sahig, umiiyak parang bata. At si Madam Annabel, napaputol-putol na ang hininga. Lumapit si Zainab sa kama ni Madam Annabel. Zainab. Sinubukan ng tuyong kamay ni Madam Annabel na abutin ang kamay ni Zainab. Malamig ang balat niya. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Bumalik ka na. Iha, maging manugang ka na ulit namin. Tulungan mo ako. Hingian mo si Don Willie ng donor. Siguradong may koneksyon siya. Nakakaawa ang eksena. Ang babaeng dating napaka-arogante na tumawag kay Zainab na basura at spare part ay nagmamakaawa ngayon sa buhay niya sa parehong tao. Gumapang si Daryl, niyakap ang binti ni Zainab. Zainab, parang awa mo na. Mamamatay si Mama. Makukulong ako. Gagawin ko ang lahat, pero tulungan mo ang mama ko. Mabait kang tao, di ba? Anghel ka, di ba? Tinignan ni Zainab ang kamay ni Madam Annabel at dahan-dahan, mariin itong tinabig palayo. Minsan na akong nag-donate ng kidney, Madam Annabel, malambot na sabi ni Zainab. Pero ginawa ko yun dahil akala ko nagdo-donate ako sa nanay ko. Ang sarili kong nanay na wala na ay hindi humingi ng kahit ano sa akin, pero binigyan ako ng unconditional love. Lumapit si Zainab sa tenga ng matanda. Hindi kita nanay. Ikaw ang babaeng nag-utos sa anak niya. Nahiwalayan ako habang dumudugo pa ako sa recovery room. Hindi mo ako tinignan bilang tao noon. Tinignan mo ako bilang bagay. Zainab, parang awa mo na. May koneksyon si Don Willie. Patuloy ni Zainab. Tumuwid ng tayo. Pero ang resources niya ay nakalaan sa mga taong may halaga. Ang kidney ay regalo ng buhay, Madam Annabel. At patawad. Pero hindi ka na kwalipikadong tumanggap ng ganoong regalo. Bumilis ang beep ng heart monitor. Zainab, sigaw ni Daryl. Tapos na ang negosyo natin, sabi ni Zainab. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto nang hindi lumilingon. Zainab, huwag kang umalis. Ma, ang sigaw ni Daryl ay humalo sa isang mahaba at matinis na tunog mula sa monitor. Isang tuwid na berdeng linya ang lumabas sa screen. Bumigay na ang puso ni Madam Annabel, hindi lang dahil sa renal failure, kundi dahil sa sakit ng pagtataksil ng sariling anak.
Namatay siyang takot, nasasaktan, at puno ng pagsisisi. Tumigil si Zainab sa pintuan nang marinig ang tunog. Hindi siya ngumiti. Hindi siya umiyak. Huminga lang siya ng malalim. Tila nagpapakawala ng mabigat na dalahin na nakakadena sa paa niya. Humakbang siya palabas. Iniiwan ang kwarto na puno ng hagulgol ni Daryl. 2 araw matapos ang pagkamatay ni Madam Annabel, malungkot ang libing. Tanging si Daryl, ilang malayong kamag-anak na napilitan lang, at mga sepulturero ang nandoon. Walang business partners, walang kaibigan. Kalat na ang balita ng pagkabangkarote at iskandalo ng pamilya Soriano. Nakatayo si Daryl sa harap ng sariwang lupa. Suot niya ang gusot na itim na polo, maga ang mata. Mag-isa siya. Nahuli si Heaven sa airport na sumusubukang tumakas papuntang Singapore gamit ang peking passport. Kumpiskado ang perang ninakaw nito. Nang mailagay ang huling bulaklak, 2 nakaunipormeng pulis ang lumapit kay Daryl. Mr. Daryl Soriano? Tumingala si Daryl. Opo, kami po ay mula sa Taguig PNP. Inaaresto ka namin sa kasong estafa, asset embezzlement, at forgery ng bank documents. Ito ang warrant. Hindi nanlaban si Daryl. Wala na siyang lakas. Inilahad niya ang mga kamay. Ang lagutok ng bakal na posas ay malamig sa balat. Mas malamig pa sa hangin ng sementeryo. Habang dinadala siya sa police mobile, nakita niya ang isang itim na luxury sedan na nakaparada sa malayo. Nakababa ang bintana sa likod. Sa loob, nakaupo si Zainab na pinapanood siya, kalmado ang mukha sa likod ng dark sunglasses. Tumigil si Daryl. Gustong sumigaw, magmakaawa, marahil magmura, pero walang lumabas na salita. Narealize niyang ani ito ng lahat ng itinanim niya. Ipinagpalit niya ang diamante sa bato. Itinapon niya ang babaeng may tunay na halaga para sa peke. Itinaas ni Zainab ang bintana. Umalis ang kotse. Iniiwan si Daryl na isinasakay sa likod ng police car patungo sa mga rehas na magiging tahanan niya sa susunod na 10 taon. Sa selda niya ng gabing iyon, namaluktot si Daryl sa matigas na sahig. Walang malambot na kama, walang aircon, walang magpapatahan sa kanya. Ang imahe ng ngiti ni Zainab bago ang lahat ng kabaliwang ito ay kumislap sa isip niya. Iyon lang ang tanging dalisay na bagay na meron siya. At siya mismo ang sumira nito. Umiyak si Daryl sa katahimikan. Isang iyak na wala nang makakarinig kailanman. 1 taon ang lumipas. Nakatayo si Zainab sa burol ng isang payapang pampublikong sementeryo, malayo sa gulo ng syudad. Sa harap niya ay 2 simpleng lapida ang libingan ng tunay niyang mga magulang. Naglagay siya ng sariwang bouquet ng white lilies. Ma, pa, bulong ni Zainab, nakangiti. Ang hangin sa hapon ay nilalaro ang dulo ng maiksi niyang buhok. Okay lang ako. Maayos na maayos ako. Sana proud kayo. Naging busy ang taon para kay Zainab. Sa ilalim ng gabay ni Don Willie, ginawa niyang respected social impact investment firm ang Maharlika Capital. Ginamit niya ang kita ng kumpanya para magtayo ng foundation para sa mahihirap na kidney failure patients. Binibigyan sila ng libreng dialysis at access sa legal at ethical transplant support. Ginawa niyang pag-asa para sa iba ang sakit na dinanas niya. Ang peklat ng operasyon sa tagiliran niya ay naging manipis na puting linya na lang. Dati, kinamumuhian niya ito bilang simbolo ng katangahan niya. Ngayon, tinitignan niya ito bilang badge of honor, tanda na lumaban siya, nawasak, at binuo ang sarili ng mas matatag kaysa dati. Tapos na ang kwentuhan? Isang malalim na boses ang nanggaling sa likod niya. Lumingon si Zainab. Nakatayo doon si Dr. Hayden. Hindi naka-doctor's coat, kundi naka-casual shirt na nakatupi ang manggas. May dala siyang 2 baso ng mainit na kape. Patapos na, sagot ni Zainab. Tinanggap ang kapeng inabot nito. Salamat sa pagsama sa akin. May mensahe si Don Willie, sabi ni Hayden, humihigop ng kape. Huwag daw magpagabi. May shareholder meeting bukas. At kailangan niya ang paborito niyang apo na nasa kondisyon para labanan ang mga masusungit na board of directors. Tumawa si Zainab. Magaan at masaya. Napaka-dramatic talaga ng matandang yon. Perfectly healthy naman ang bago niyang kidney. Salamat sa isang incredible na donor, sabi ni Hayden, nakatingin kay Zainab.
Ang tingin niya ay hindi na tingin ng doktor sa pasyente o kaibigan lang. Tingin ito ng lalaking humahanga sa babaeng nasa harap niya ng buong puso. Alam mo, Zainab, palagi akong namamangha sa'yo. Hindi dahil CEO ka na, kundi dahil hindi mo hinayaang gawin kang halimaw ng paghihiganti tulad nila. Tumingin si Zainab sa langit na nagiging kulay ginto. Nakakapagod ang paghihiganti, Hayden. Kinuha ko lang ang para sa akin. Tinuruan ko sila ng leksyon. Ang iba, Diyos na at batas ang bahala. May bago na akong buhay na dapat harapin. Tumango si Hayden. Inipon niya ang lakas ng loob at inilipat ang kamay. Dumampi ang mga daliri niya sa kamay ni Zainab. Kung ganoon, baka sa gitna ng busy mong bagong buhay, may puwang para sa dinner, hindi business dinner. Date. Tinignan ni Zainab ang kamay nito, tapos sa mga mata niya. Naisip niya si Daryl at ang trauma ng nakaraan, pero nakita niya ang sinseridad sa mata ni Hayden, ang lalaking nagligtas sa kanya. Tumayo sa tabi niya nung nasa baba siya, at matiyagang naghintay na gumaling siya. Hindi agad sumagot si Zainab. Binaligtad niya ang palad at pinagsalikop ang mga daliri nila. Anong tingin mo sa hotdog sa fishball stand? Tanong niya, may mapaglarong ngiti sa labi. Walang fancy rooftop restaurants. Tumawa si Hayden, lumiwanag ang mukha sa ginhawa. Hotdog? It's a date. Alam ko ang best spot sa lungsod. Naglakad sila ng magkatabi pababa ng burol ng sementeryo. Iniiwan ang anino ng nakaraan sa likod nila. Sa harap, lumulubog ang araw ng napakaganda. Nangangakong bukas ay sisikat itong muli, mas maliwanag kaysa dati. Wala na si Zainab Soriano. Mabuhay si Zainab Sterling.